Good morning mga Mars! This is my vlog to Hello September 1, 2023. This is my life, a daily life. So, ito na nga, atin na ngang unahin ang pagliligo sa umaga. Bago ako mag-asikaso ng aking mga paninda. Dahil malamig ang tubig, umuulan kasi, kumuha ko ng mainit na tubig para hindi naman ako ginawin. Pagkatapos ko nga maligo, ito nga, agad ko na nga inasikaso ang aming paninda. Nagluto nga pala ako dyan ng hotdog balls. Mabenta yung hotdog balls kasi kayang-kaya ng mga bata, 10 piso, 4 or 2.5. Pagkatapos ko nga palang iluto yung hotdog balls, ay isusunod ko naman ang kwek-kwek. Para sa ganon, bibili na lang nila pag nandun na ako. Madali lang naman ang pagluluto niyan. Saw-saw-saw-saw. Tapos ayan, ipiprito mo. Nung una, mahirap tansyahin yung mixture niyan. Pero kapag lagi mo naman siyang ginagawa, malalaman mo naman yung tamang timpla at yung paano siya talaga bibilog pag nandun na siya sa mantika. Isang pack nga lang pala ng hotdog na maliliit yung aking niluto dyan. Tapos isang box na kwek-kwek or itlog pugo. Ang isang box dito ay nasa 100 pieces. Siguro gano'n din naman sa iba, diba? So, yan yung aking niluto. Naka-ready na rin pala dyan yung mga sausawan. Tutuhog-tuhugin ko na nga rin pala yan. Tulad nito, ito na siya. Tapos itong hotdog balls ay itutusok ko naman siya ng 4. Pero dun ko na lang siya itutusok pag nandun na ako sa may pupwestuhan ko. Kasi nga naman oras na. Yung oras kasi hinahabol ko ng pamamalengke ng mga tao doon. Naku, aalis na nga sana ako. Bigla namang umulan. Kaya sabi ko, kakain na lang muna ako. Pagka alas 9 na nga pala ng umaga niyan. So ito, kakain muna ako. Ang aking ulam ay paksiw na isda. Niluto ko na rin pala siya para hindi nalulutuin ng aking asawa at kakain na lang din. Nagkape na rin ako. Hindi na nga pala ako dyan magbabaon kasi meron namang tinapay. Yung anak ko, pinakain ko na rin. Pinapakain ko talaga muna siya bago ako aalis para hindi mahirapan yung asawa ko. Pagkatapos kong kumain, bumili na ako ng yellow na aking babaunin doon sa aking pagtitinda at ilalagay doon sa palamig. Ang flavor pala ng palamig ay yung black gulaman. Kasi karamihan yun ang gusto niyang flavor. So, yan yung lagi kong binibili at tinitimpla. Yung jug na yan, matagal makatunaw ng yelo. So, maganda po siyang gamitin. At hindi ka makakarami ng yelo kasi matagal po siyang matunaw. At ako nga ay nakarating na sa akin pinagpwestuhan. Umaambon nga niyan. Pero magkaganon pa man, nakabenta naman ako. Umuwi na rin pala ako niya ng tanghali at itong anak ko ang inasikaso ko na. Tinuruan ko siya magsulat-sulat na. Kasi malapit na po siyang mag-school. Maglilimang taon na nga pala yung anak ko sa November. So, nire-ready ko na rin po siya. Hindi na namin siya ipapasok ng daycare. Ikikinder na lang namin. Buti nga, inasamod yung anak ko magpaturo at mag-tracing ng mga letters. Siyempre, may mga pagkakataon din talaga. Ang mga bata, hirap din talagang yayain sa mga ganyan sulat-sulat. Pero ito nga ang araw na to, naku, buti na lang talaga. Marunong naman na siya magsulat-sulat, kaya lang, syempre, para mas lalo pa siyang masanay, ayan, tinuturuan ko siya. Tapos ito nga, nililibang-libang ko siya na yung bawat letters na matatapos niya, ay syempre, may kapalit na mga pasalubong. O, diba? Naging effective naman dahil natapos naman niya i-tracing lahat ng mga letters na yan dahil, yun nga, may pasalubong. So, pagdating ng tanghali, nung umuwi na nga ako at pagkatapos nga magsulat-sulat, naku, umulan na naman ng malakas. Pero sabi ko nga, may hapon pa. So, yun nga. Nantay ko na lang yung hapon na ako ay magtitinda ulit. Nung dumating na nga ang hapon, eto na, nawala na masyado ang malakas na ulan. Ambon-ambon na lang, ako ay lumarga na. At thank you, tayo ay nakabenta. September 2 na, araw ng Sabado. Araw din ng pagsamba ng mga PNK. Ihahatid ko muna ang aking anak gamit ang aming motor kasi po malakas ang ulan ng araw na ito.
At para hindi po siya mabasa, sabi ko ihahatid ko na lang siya gamit ang aming motor kesa naman kami ay maglakad, mababasa siya. At syempre yung kanyang sapatos. Alam niyo ba, napakabigat talaga ng motor na yan. Paano ba naman? May mga karga din kasi yan. Siguro nagtataka kayo, nasan ba yung asawa ko? Kasi po, stroke po siya. Kaya ako po yung naglalabas ng aming motor at ako po ang nagdadrive, nagtitinda at naghahatid sa aming anak. Kung minsan naman, kung hindi maulan, siya ang naghahatid gamit naman ng aming bike na meron naman payong. Kaya lang syempre dahil malakas ang ulan, baka mababasa siya, yun nga, nagmotor po kami. Naku, napakabigat ng anak ko na ito. Kung kaya naman, hirap na hirap akong ipaupo yan siya doon. Huwag po kayong mag-alala, mabagal lang naman ang takbo namin at syempre nakahawak yan siya. At safe po yan siya. Kayakap pa po yan kung kami po ay nakaandar na. Buti na lang talaga nung na-stroke yung asawa ko, agad naman akong natutong magmotor. At dumating na rin kami sa kapilya. Naku, ito nga, wala kaming dalang payong. Pero buti na lang may sombrero siya. At ako naman ay may sombrero yung aking damit. So, ito nga, sabi ko, dali, pasok na tayo. Ayun, nakapasok naman kami. At hindi naman siya ganun nabasa. Dahil maulan, syempre, aantayin ko yung aking anak hanggang sa matapos ang kanilang pagsamba bago po ako magtitinda. Aasikasuhin ko muna siya at papakainin bago ang lahat para ang papa niya hindi po siya mahirapan na asikasuhin pa. Nagtinda na nga ako pagkatapos ang lahat-lahat ng aking mga obligasyon. So ito, buti na lang ay hindi ganun kalakasan na ang ulan ng mga oras na ito. Ako ay nagtitinda na. Ang akin nga palang tinda ay siomai, kwek-kwek, kikiam. Hindi nga pala ako nagluto ng mga oras na ito ng hotdog ball. Siguro mga mamayang hapon na lang. At sa mga oras na ito, ang asawa ko ay nag-aalaga ngayon sa aming anak. Nagbabantay po siya kapag nasa pagtitinda po ako. Kapag dumarating talaga yung mga pagkakataon na sumasama yung aking pakiramdam, yung asawa ko talagang to the rescue kahit nasa ganung kalagayan siya. Sabi niya, siya daw muna ang magtitinda para syempre kahit papano, may papasok po na income sa amin. Kasi nga po, syempre sayang naman kahit papaano, di ba? Kahit na maliit ang ating kita, makakasurvive naman. So, ang nangyayari, pinapahawak niya po yung plastic doon sa customer at siya po ang magsasandok ng palamig. O, di ba? Para-paraan lang po talaga tayo sa buhay. So, yun, nakaka-survive naman kapag siya po ang nagbabantay dito kapag ako po ay nagkakasakit. Tinulak ko nga pala yung motor na yan doon sa unahan kasi nga umalis na yung nagparada na nauna sa akin. So, syempre, para makalapit ako doon sa may harapan, doon sa may labasan ng mga bumibili, ayan, tinutulak ko po siya. At pagsapit po ng tanghali, ng mga alas 12, ako po ay uuwi na. Dahil wala na rin pong masyadong bibili dyan. At para ako po ay makapagtanghalian na din. Naku, bumuhos na naman nga po ang malakas na ulan na yan. At sana mamayang hapon hindi nagagaanong uulan para syempre para tayo ay kumita naman. O, diba? Labanan tayo sa buhay at lagi tayong magtiwala sa magagawa ng Diyos.